Sa loob lamang ng 5 taon, ang Shengxi Group ay matagumpay na nagpunta sa merkado. Ito ay naging nangungunang 10 bilyong negosyo sa China. Nagawa nitong lumikha ng isang himala sa China. 3, 2, gawa, 2, 2. Matagumpay na inilunsad sa merkado. Director Lei, ang iyong focus. Sa sandaling ito, ang kagalakang ito, kanino mo gustong ibahagi? Siyempre, sa aking asawa. 5 taon na akong wala sa bahay. Salamat sa kanya sa pag-aalaga. Sa aking mga magulang, bukas ay araw ng mid-autumn na. Sobrang inaasahan kong makauwi at makasama ang aking pamilya. Z. Buhay pa ang matandang ito. Pinakain ba kita? Agad, ilabas mo ang pera. Ting ting. Lahat ng perang ipinadala ni Chance sa mga nakaraang taon. Nakuha mo na. Ano pa bang natitira sa akin? Nagsasalita ka pa? Ginto ng ngipin. Ano ba ang gagawin mo? Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit. Sasagot ka pa sa akin. Are. Bitawan mo ako. Sasagot ka pa sa akin. Sinasabi mo pang wala kang pera. Hindi ba ito ginto? Ting ting. Naku, si Kuya Zhu ay nandito na. Ikaw matandang ito. Ginagalit mo na naman ba ang aking si Ting Ting? Tignan mo. Ito ang gintong ngipin ng matandang iyon. Nakakainis. Nagsisinungaling pa na wala na silang pera. Ay naku, huwag ka nang magalit. Baka magka-abortion ka pa. Ay naku. Zuje, napakasama mo. Ting Ting, ang mga ginagawa mo ay mga kasalanan sa langit. Babalik si Chance. Hindi ka niya patatawarin. Ay naku. Nag-iisip ka pang banggitin ang iyong walang kwentang anak. Sobrang bulag ako noon. Napakamalas ko. Nag-asawa ng isang probinsyano. 5 taon sa ibang bansa. Buwan-buwan na lang ako tumatawag. Sa tingin ko, hindi siya naglalaban ng pinggan sa ibang bansa. Sigurado akong nasa isang iligal na workshop siya. Matagal na niyang ayaw sa'yo, matandang babae. Hindi iyon gagawin ng anak ko. Siguradong uwi siya. Bumalik man, ayos lang din. Babalik siya, magiging ama agad. Ha. Itong taong ito, tama ang tawag. Ngayon ay sasabihin ko na sa kanya. Magsisimula na akong lumayo sa inyo. Ting Ting, ako si Chance. Buksan mo na ang telebisyon. Li Chance, may sasabihin ako sa iyo. Ting Ting, makinig ka sa akin. Ano man ang sasabihin, mamaya na lang. Ngayon, buksan na agad ang telebisyon. Ang Shengxi Group ay matagumpay na nakalista sa ibang bansa. May halaga na bilyon. Ang chairman na si Li Chance, kasama ang mga mataas na opisyal, pinatunog ang kampana. Shengxi Group. Chairman. Siyempre naman, Ting Ting. Kailan pa kita niloko? Bilyonaryo na ako ngayon. Ang anak ko, nagtagumpay na. Ting Ting, hello. Ting Ting. Asawa. Talagang napakaganda mo. Napakalaking bagay nito. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Siyempre, para bigyan ka ng sorpresa. Nasaan sina Mom at Dad? Kakausapin ko muna sina Mom at Dad. Ano bang dapat gawin? Ano pa bang magagawa? Hayaan mong sagutin ng matandang babae. Matandang bagay, binabalaan kita. Huwag kang magsalita ng hindi nararapat. Makinig ka. Yung patay na matanda sa ospital ko. Kung magsasalita ka ng walang katotohanan, ngayon ay pinapapaalis ko na ang kanyang oxygen tubig. Malubha ang pinsala sa kanyang ulo. Kailangan ng 200,000 halaga ng operasyon. Kailangan ng operasyon sa lalong madaling panahon. Kung magtatagal pa, baka malagay siya sa panganib. Ano? Anak, sa wakas nakita na rin kita. Nanay, anong nangyari sa mukha mo? Anak. Nanay. Chance, kasalanan ko ito. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Anong nangyari, Ting Ting? Tatluhong sinabi ng nanay na hindi masarap ang nilutong pagkain ko. Kaya pinagsasampal niya ako. Natakot lang ako ng sobra. Kaya aksidente kong nahawakan siya. Kung gagawin mo ulit yan, hindi mo na makikita ang tatay mo. Narinig mo ba? Alagaan ang tahanan. Ngunit palaging hindi kontento si Mama sa akin. Palagi niyang iniisip na hindi ako katulad ng taong kayang mamuhay ng maayos. Ting Ting, nadaramtan ka. Mama, alam kong may mga puna ka kay Ting Ting, pero siya pa rin naman ang iyong manugang, at inalagaan ka niya ng masigasig sa loob ng 5 taon. Ikaw, paano mo siya nagawang ganyan? Anak, hindi ganito. Chance, wag mong sisihin si Mama. Palaging hindi masaya si Mama sa akin. Ting Ting, wag mo nang isipin yan. Bibigyan kita ng magandang kabayaran.
Ngayon ay pista ng gitnang Taglagas. Naka-reserve ako ng kwarto sa pinakamagandang Manyon Hotel sa lungsod. Nakaayos na ang silid. Kukunin ko sina mama at papa at ikaw. Magkakasama tayong kakain ng hapunan para sa pagsasama-sama. Ano? Nandito ka na? Asawa. Napakalaking bagay nito. Bakit hindi mo ako sinabihan ng maaga? Siyempre gusto kong bigyan kayo ng sorpresa. Pero sa pagkakataong ito, 2 araw lang ako makakapagstay. Wala nang oras para bumalik sa baryo. Inutusan ko na si Sekretaryo Shen. Nasunduin kayo, dapat darating na siya. Ano, malapit ka na ba? Anong nangyari, Ting-Ting? Walang anuman. Dadalahin ko ang mga magulang ko. Sige, Ting-Ting, salamat sa pagod mo. Mayroon pa akong gagawin dito. Magkita na lang tayo mamaya sa Manyon Hotel. Ano ang gagawin natin? Wala iyon. Hindi ba niya sinabing hindi siya uwi sa ngayon? Mag-hotel na lang tayo. Mamaya, samahan mo siyang matulog ng isang gabi. Ganoon ang mga anak natin. Hindi ba sila magiging bilyonaryong tagapagmana ng Shengshi Group? Ang galing ahahaha. Kayo, gusto niyo pang agawin ang kayamanan ni Chance? Sasabihin ko kay Chance ito. Saan ka pupunta? Makakatakas ka ba sa aking mga palad? Bitawan mo ako. Why, tita? Ako ang sekretarya ni Chance. Maaari bang itanong kung dito ang bahay ng mga magulang ni Lee? Ito ang bahay ni Chance. Salamat. Wow, ang ganda ng sasakyan na ito. Nabasa niyo na ba ang balita? 5 taon nang nasa ibang bansa si Lee Chance. Hindi ko akalain na ang isang simpleng tao ay naging ganito kayaman. Ngayon ay naging ang ICC na ng Shengshi Group. Mukhang susunduin na niya sina Lolo Shan at Lola Hongmi. Pumunta sa lungsod para mag-enjoy. Nga. Hindi pa namamatay. Hindi pa namamatay. Tulong! Pero ang ganda mo today. Magandang araw po. Ito po ba ang tahanan ng mga magulang ni Eli? Ay, kayo pala si Shen, ang sekretarya. Matagal ko na kayong hinahangaan. Ako po si Liu Tingting, asawa ni Chen Zi. Magandang araw din po, Yan, Liu. Ako po si Shen Luoxu, ginoong tagapangulo. Sadyang ipinadala ako para kunin kayo. Bulag, handa na kaming lahat. Tara na. Nasaan ang mga magulang ng tagapangulo? Ito ang aming mga magulang. Kamusta? Mom at dad. Si Chance ngayon, kukunin ka na sa lungsod para mag-enjoy. Ay, matagal nang inaasahan ng chairman ang sandaling ito. Naghintay na siya ng matagal. Pinadala pa ako para salubungin ka. Si Chance, bata pa. Ito ay pagiging mapagbigay sa magulang. Ito ay isang ligaw na pusa. Ang mababang uring bagay na ito. Hahayaan kitang mahuli. Tingnan mo, hindi kita papayagang mabuhay, hayop ka. Yushen, bilisan na natin. Kami ay sabik na sabik. Lahat kami. Gusto ko nang makita si Chance. Nga, bilisan mo, kuya ko. Naghihintay na sila. Tara na. Gusto mo ba akong patayin? Pakiusap, pahalagahan mo ako. Ano? Gusto ko lang makita ang anak ko. Anak mo. Sekretaryo ng anak mo. Kakatapos lang sa ibaba. Ngayon ay umalis na. May oras pa para habulin siya. Sige na, habulin mo na. Sige na. Talaga bang pupunta ka? Gustong makita ang anak. Sa susunod na buhay na lang. Ha. Tulong. Sinong makakatulong sa akin?
Wala ka na bang pakialam sa buhay mo? Pakiusap, dalhin mo ako sa lungsod. Pupunta ako sa Manyon Hotel para makita ang aking anak. Sakay ka, sakay ka. Salamat, Ginoo, salamat. Ay naku. Ang karanasan sa mamahaling sasakyan na ito, talagang kakaiba. Ay, nanay, nasa harapan na ang Manyon Hotel. Bakit siya nandito? Tingting, ano ang gagawin natin? Mag-isip ka ng paraan. Dali-dali. Nakalma kasagasan ng tao na ito. Bilisan mo, tawag ka ng 120. Tara, alisin mo. Matanda, hindi ka ba natatakot sa buhay mo? Bata, anong kahalagahan ng pagmamaneho ng mamahaling sasakyan? Nabangga mo ang tao. Bakit nagmumura ka pa? Talaga, kaawa-awa ang matanda. Una, tulungan natin ang matanda. Hintay. Kilala ko ang matandang babae na ito. Isa siyang profesional sa panlilinlang. Nang ipit. Hindi naman. Tama, mayroon tayong dashcam. Ang sasakyan namin, hindi naman siya natamaan. Isa lang siyang nang ipit. Naawa pa nga ako sa iyo. Ang mga taong katulad mo, ang dapat lang ay masagasaan ng sasakyan at mamatay. Hindi po. Sinadya po nilang banggain ako. Hindi po ako nanloloko. Ang mga nanloloko ay mga mamahaling sasakyan lang ang binabangga. Ang mga matatandang ito, kilala ninyo lahat ang mga mamahaling brand ng sasakyan. Ganoon nga. Ang taong tulad niya, madalas ko nang nakikita. Kung sino man sa inyo ang mga ngahas na tulungan siya ngayon, sisiguraduhin kong malulugi kayo, hanggang sa huling pera ninyo. Sa tingin ko, hindi man loloko ang matandang ito. Tingnan mo kung gaano siya kahirap. Biro lang kung hindi siya nagpapakaawa. Tutulungan niyo pa ba siya? Mukhang hindi naman talaga masamang tao ang mga matatanda. Hindi ganito. Sila talaga ang bumangga sa akin. Mga matandang tao, mali ang napiling biktima para sa kanilang panlilinlang. Iyan ay sasakyan ng Shengshi Group. Hindi ka pa ba gagapang at magpapaumanhin? Magpapaumanhin ka na. Kung hindi itong bagay na ito, hindi pa tapos sa'yo. Magpapaumanhin ka sa akin. Magpapaumanhin. Tulungan niyo ako. Gusto kong makita ang anak ko. Siya ang chairman ng Shengshi Group. Ano nang sabi mo? Aling, ano nang sabi mo? Ang anak mo ay chairman ng Shengshi Group. Larawan ito ng aking asawa. Nakahiga pa rin siya sa ospital at naghihintay ng pambayad sa operasyon para mabuhay. Sekretarya Shen, kalian ka sinabihan ni Tianzi na malubha ang sakit ng ama niya at ang ina niya ay isang adik? Hindi ko pa narinig yan mula sa chairman. Ay, pasensya na. Ito ba ang nanay ko? Ako ang anak niya. May problema po sa pag-iisip ang nanay ko. Pasensya na po. May sakit na naman siya. Tingnan mo, sinadya niya talagang manloko. Pati ikaw, anak niya. Bakit mo hinayaan ang nanay mong maglibot-libot? Halos nasira ang ating mahalagang bagay. Sila ay magkasabwat. Naniniwala kayo sa akin. Hindi. Ginoo Shen, mabilis tayong umalis. Huwag nating hayaang maghintay si Chance. CJ. Anak, nasaan ka? Chance. Anak. Chance. Pasensya na. Nakalimutan kong bigyan ng gamot ang nanay ko. Halika, mama, uminom ka na ng gamot. Dahan-dahan lang. Tara na. Para kay. Chairman, ang iyong mga magulang at asawa ay inasikaso ko na. Roxu, pumunta ka at salubungin mo sila, ang mga bisitang Amerikano. Matagal na kaming hindi nagkikita ng pamilya ko. Mag-celebrate tayo ng maayos. Opo. Anong nangyari? Wala naman, mahal. Masyado lang akong napapagod sa biyahe. May konting hindi magandang pakiramdam ang katawan ko. Ting-ting. Salamat sa hirap na dinanas mo sa nakaraang 5 taon. Asawa, dahil sa salitang ito mo, kahit gaano pa kahirap at kapagod, sulit na sulit ito. Mama, Papa, si Mang. Ay, Kuya Bayaw, dumating na kayo. Asawa ko, ano ang hinahanap mo? Ting-ting, nasaan sina Papa at Mama? Matandang ungas ka. Hayaan kitang tumakbo, ang tapang mong tumalon.
Wala ka na bang pakialam sa buhay mo? Tumakbo ka pa. Ikaw. Hindi mapakali ang tatay sa mga manok, bibe at gansa sa bahay. Saan si nanay? Alam mo na. Nagtipid sa isang buhay. Sa araw-araw ay ayaw gumastos. Ayaw talagang gumastos ng kahit isang pusing. Kahit anong sabihin, ayaw talagang pumunta. Hahaha, nga. Anong panahon na ba ito? Tatawagan ko sila para pumunta rito. Teka lang. Si Son Hongmei at Lidasan ang mga magulang. Hindi kami mga magulang. Ako. Sinasabi nila na ang manugang ay parang anak na rin. Mukhang nag-iisip lang tayo ng sobra. Hindi. Mukhang hindi pala dapat tayo pumunta rito. Umuwi na lang tayo. Inay, itay. Hindi ko po iyan ibig sabihin. Inay, itay. Nagkamali kayo ng akala kay Chance. Asawa ko, dumating na sina mama at papa. Hindi maganda na patuloy silang nakatayo dyan. CJ, pumasok na tayo. Mama, papa, Xiao Mang, pumasok na tayo. Tara na. Ang ganda dito, kuya. Chance. Auntie, sino ang hinahanap mo? Ang anak ko. Chance. Nanay. Asawa, anong nangyari sa'yo? Parang nakita ko ang nanay ko. Paano nangyari yon? Nasa bahay lang si nanay ngayon. Kakatapos mo lang mula sa ibang bansa. Siyempre, pagod na pagod ka na. Siguro nagkamali ako nang nakita. Anak. Ano yun, tita? Anak ko. Pasensya na. Ako ang anak niya. May sakit siya, pasensya na. Gusto niyang umalis. Halos masira ang malaking bagay. Gusto niyang makita ang anak. Sige, pagsilbihan kita. Dumating ang mga magulang. Ang galing naman. Matandang tao, hindi ba't gusto mong makasama ang anak mo? Gusto mo bang magreklamo? Sasabihin ko sa'yo, nandoon lang ang anak mo sa tabi. Malapit na siyang umiiyak. Hindi magandang pakiramdam, diba? Na hindi mo makita ang anak mo. Ahahaha. Binigyan kita ng pampamanhid sa lalamunan. Kahit anong lakas mo ay hindi ka makakapagsalita. Hahahaha. Hindi maririnig ng anak mong presidente yan. Hahahaha. Ting-ting, napakahirap ng pag-aalaga mo sa pamilya sa loob ng maraming taon. Madami kang pinagdaanan. Bumili ako ng 2 unit sa pinakamagandang kondominium sa lungsod natin, ang Cloudhaven Palace. Para pagdating ng panahon, maipapunta natin sina mama at papa dito para magretiro. At saka, Chayanzi, tingnan mo, malaki na si Xiao Mang. Nasa tamang edad na tayo para pag-usapan ang kasal. Wala man lang tayong bahay na mapapakasalan. Hindi pa dadating ang mga magulang mo. Hindi pa sila makakapunta sa lungsod. Kung hindi, baka pwede mo nang ipagamit yung bahay ng mga magulang mo sa kapatid ko. Oh, kuya. Hindi ka ba mahihirapan sa desisyong yun? Hindi. Isang bahay lang naman. Maninirahan ka na lang doon. Salamat, bayaw. Mahal, ang bait mo naman. Ito, ang paborito mong mooncake na may ham. Tikman mo. Tuwing nakikita ko ang mooncake, naaalala ko ang 5 taon na nakararaan. Ang eksena kung saan pinadala ako ng mga magulang ko palabas ng ngayon. Huwag mag-alala, nanay. Anak, dalhin mo ang 2 mooncake na ito at kainin habang nasa daan. Mag-ingat ka sa labas. Nanay, kung hindi, itago niyo na lang. Mayroon kami sa bahay. Meron. Hawakan mo na. Ingatan mo, anak. Hintayin niyo ako, mom at dad. Alagaan niyo ang sarili niyo. Huwag nang humabol, umuwi na kayo. Sayang. Walang nanay at tatay. Tinatangi ka ni Chance. Masyadong matanda. Gusto mong gumawa ng ingay, di ba? Gusto mong ipatawag ang anak mo para iligtas ka? Magpahinga ka na lang. Ituturo ko sa'yo. Parang narinig ko, ang boses ng nanay ko. Paano nangyari yon? Nasa bahay ang nanay. Tuwing pista, lalo kang namimiss.
Ngayon ay Mid-Autumn Festival. Tayo ay nagtipon-tipon. Sa wakas ay nagkakasama. Halika, halika. Bayaw. Kung hindi ka tumakas mula sa bahay. Sa Mid-Autumn Festival na ito, kailangan ko bang narito? Kasama mo itong matandang ito sa pag-aaksaya ng oras. Ganito, bigyan mo rin ako ng kaunti, Tara. Magdiwang ng Mid-Autumn. Ngayon lang alam na natatakot, huli na. Hahaha. Bayaw, ate. Maligayang Mid-Autumn. Masayang pagsasama. Nakainom na rin. Gutom ka na ba? Kumain na tayo. Halika na, kumain ka ng marami. Halika, asawa ko. Kumain ka ng gulay. Kumain ka nito. Halika, kumain ka. Tianzi, bilisan mo at tulungan mo ang nanay mo. Kung hindi ka darating, hindi na kita makikita pa. Bakit bigla na lang sumakit ang puso ko? Asawa, anong nangyari sa'yo? Wala. Medyo nahirapan ako sa dibdib. Pupunta lang ako sa banyo. CJ. Bakit parang pamilyar itong panyo? Mom, pwede bang bigyan mo ako ng 20 piso? Bumili ka ba ng basketball? Pwede. Sige, hawakan mo. Pumunta ka na. Tanga, panyo. Bakit nandito to? Hindi ba? Anak, hindi ganoon. Shayanzi. Nanay. Mali. Halika. Linisin mo ng mabuti. Kapag nalinis mo, dadalhin kita para makita ang anak. Anak. Nanay. Hindi. Bilisan mo. Pupunta ako. Nanay. Paano ka nakapasok? Sino ang nag-utos sa'yo na saktan ang nanay ko? Tulong! Nanay. Mukhang binigyan na ng pampatulog ang matanda. Madali na ito. Nanay, huwag kang matakot, nandito ako. Nay, anong nangyari sa inyo? Nay, bakit kayo dumudugo? Ano ang ginawa niya sa nanay ko? Susuklian ko siya ng 10 ulit. Suntok, maglakas loob kayong gawin yon. Alam niyo ba na ang pamilya Zuko ay may napakalaking kapangyarihan sa Binhai City? Kung sino man ang mangahas na galawin ako, hahayaan kong magdusa kayo ng labis. Kung sino man ang mangahas sa aking ina, wala akong pakialam kung Zu pamilya ka o aso ka. Sasaktan ko kayo ng todo. Sabihin mo sa akin kung sino ang hayop na nag-udyok sa'yo. Kahit anong mangyari, hindi ko sasabihin. Pahinan mo ang kanyang mga braso at binti. Sabi ko, may utos din akong sinusunod. Sa gabi, samahan mo siyang matulog ng isang gabi, kaya ang ating anak ay magiging anak ng Shengshi Group. Kayo ba ang tagapagmana ng 100 bilyon? Para sa 100 bilyong ari-arian, dapat talagang magtiis. Ano bang sinasabi mo? Sabihin mo na. Sasabihin ko na. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Hindi ko talaga alam na siya ang iyong ina. Chians, nanay, anong nangyari sa'yo? Nanay, isasama kita sa ospital. Kung may mangyari sa nanay ko, pagsasama kita sa libingan. Nanay, anong hirap ang dinanas mo? Ginoong Lee, maraming sugat ang katawan ng iyong ina. May bahagyang concussion din sa kanyang ulo. May bali sa kanyang mga rib. Makikita ito. Ang mga nang-api sa iyong ina ay talagang brutal. Dok, ano ang kalagayan ng aking ina? Buti na lang at naipadala siya agad. Wala nang panganib sa buhay. Ininuman siya ng pampatulog. Nagawa na rin namin gamutin ito. Basta magpahinga ng maayos. Mabilis na makakabawi ang boses. Nanay, hindi marunong gumalang ang anak. Pinagdaraanan mo na ang labis na paghihirap.
Sabi, naging ganito ang nanay ko. May kinalaman ka ba? Ano ang ginawa mo? Hindi ko ginawa. Wala akong alam. Mali. May tinatago ka sa akin. Ano ang ginawa mo sa mga magulang ko? Sabihin mo. Magsalita ka na. Chance. Pasensya na. Magsalita ka na, mabilis. Asawa. Pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko naalagaan ng mabuti ang mga magulang. Ako. Hindi ko dapat itinago sa iyo. Ano? Ano ang itinago mo sa akin? Tatay natin. Mula noong nakaraang taon, nahumaling na ang tatay sa pagsusugal. Nawala na niya ang lahat ng ari-arian natin. Sa bahay pagkainan. Para makabayad ng utang, ibinigay ko ang pera na ibinigay mo sa akin noong ikinasal tayo. Kay tatay. Pero tinago ito ni tatay sa akin at kay nanay. Tumaya siya ng malaking pera. Lumalaki ng lumalaki ang utang. Hindi na namin kayang bayaran sa bahay. Yung mga nagpapautang ng mataas na interes, dumating na sa bahay. Yung lalaking iyon kanina, siya ay nagpapautang ng mataas na interes. Ano? Nangungutang ng mataas na interes. Nalaman ng chairman. Si Zuxin ay talagang isang nagpapautang. Sa 10 bayan, kilala na siya sa masamang reputasyon. At saka, talagang may utang kayong sugal sa kanya. Sobrang galit ko sa ganitong tao. Wala akong pakialam kung sino siya. Gagawin kong mas masakit pa ang buhay niya. Ting-ting, pasensya na. Ako ang nagkamali sa'yo. Asawa. Pasensya na, hindi ko dapat itinatago sa'yo. Pero kung hindi ko tutulungan ang mga magulang, na itago ito, sila ay magpapalaya sa akin. Pipilitin kang mag-asawa muli. Ting-ting, ako ang nagkamali sa'yo. Mukhang hindi dumating ang tatay ko. Natatakot siyang malaman ko ang tungkol dito. Talaga namang ganyan ang mga magulang ko. Bakit hindi nila ako sinabihan tungkol sa maliit na bagay na ito? Kaya ko namang ayusin ito para sa kanila. Ikaw rin, tinaguan mo ako para sa kanila. Asawa, noong kinasal ka sa akin, hindi nasisiyahan ang mga magulang ko sa akin. Iniisip nilang hindi ako mukhang taong kayang mamuhay. Ayaw nilang malaman mo. Saan ba ako nagkaroon ng lakas ng loob na makialam? Ting-ting, naghirap ka sa 5 taon na ito. Hindi ko talaga alam. Paano mo ito nalampasan? Hintayin kong magising ang nanay ko. Sasabihin ko sa kanya ng maayos. Nanay, gising ka na. Nanay, anong gusto mong sabihin? Nanay, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Mayroon ka bang malaking issue tungkol sa iyong manugang? Kahit na ano pa man, inalagaan ka niya ng 5 taon. Nanay, dito ba sa bahay, wala ka man lang kahit kaunting pagpapaubaya sa kanya? Hello, Lee. Ang seremonya ng pagpirma sa kontrata kasama si Tras ay naka-schedule na bukas ng umaga. Kailangan mo nang umalis ngayon na. Hindi talaga ako makaalis ngayon. Pwede bang ikaw na lang ang pumirma para sa akin? Pero, si Ginoong Max ang nag-utos. Kailangan mong personal na dumating. Kung ganoon, kanselahin ang kontrata. Ngunit makakakuha tayo ng maayos na paglista ng kumpanya. Ito ay batay sa pakikipagtulungan kay Tras na naabot. Kung ikaw ay susuko ngayon, ang bagong inilunsad na grupo ay malamang na makaharap ng panganib na maalis. Asawa, ito ay isang mahalagang bagay na may kinalaman sa buhay at kamatayan ng grupo. Kailangan mong pumunta. Nandito ako sa bahay. Aalagaan ko ang mga magulang ko. Ting-ting, dahil sinabi mo yan, kampante na ako. Matanda na ang nanay ko. Minsan, hindi siya makapag-isip ng tama. Kailangan mo ring magpasensya. Asawa, tayo ay isang pamilya. Huwag tayong mag-usap na parang hindi tayo magkapamilya. Dapat talagang parusahan ang mga nang-aabuso sa aking ina. Kailangan kong gawin siyang mas miserable pa sa kamatayan. Dapat talagang parusahan. Para sa ganitong bagay, nakakapagod talaga. Hindi naman sulit. Pag-alis mo, hindi ko alam kung kailan ka babalik. Ting-ting, sa pagkakataong ito, mabilis akong babalik. Ganyan din ang sinabi mo noong nakaraan. Tapos, ang tagal mong nawala, 5 taon. Paano kung mamiss kita? Pwede mo naman akong tawagan, ah. Ayoko. Tapos ano nang gusto mo? Gusto ko. Magkaanak tayo ng anak na lalaki. Ting-ting, hindi pwede ngayon, pagod na pagod ako. At saka, nanay ko nasa loob pa. Anong nangyari kay nanay sa loob? May harang na dingding sa pagitan natin. Hindi kita nakikita, nanay.
Ting-ting, alam mo ba kung gaano ako kalonely? Nitong mga nakaraang taon na mag-isa lang ako sa kwarto. Napakasakit. Ting-ting, kasalanan ko iyon. Sa loob ng maraming taon, dapat ko talagang bayaran ng maayos ang utang ko sa iyo. Go Qianchen. May 5 milyon dito sa card na ito. Kunin mo muna ito. Ayoko nito. Ano ang gusto mo? Gusto ko na makasama mo ako. Hindi talaga okay si Ting-ting ngayon. Sasagutin ko ang kahit ano para sa iyo. Paano naman na hindi mo ako pinagsasaluhan sa kama? Paano na ang bata sa tiyan ko? Paano na ito magmamana ng yaman? Kung talagang mahal mo ako, maaari mo bang ibigay sa akin ang 51% ng iyong kumpanya? Ano? 51% ng mga shares. Ano? 51% ng mga shares. Bakit ayaw mo? Kanina ay sinabi mo pa, lahat ng kondisyon ay natutugunan ko. Paano kung magloko ka sa ibang bansa? Gusto ko lang ng seguridad. Marami nang naitulong si Ting-ting para sa pamilya. Karapatan niya rin ang makakuha ng bahagi. CJ, sasagutin kita. Asawa, napakabait mo. Nanay, niloko ako ng manugang. Nanay, anong nangyari sa'yo? Nanay, anong nangyari sa'yo? Nanay, ano pa bang maaaring mangyari? Siguradong hindi pumayag si nanay na ilipat sa akin ang mga bahagi. Una, itayo mo si nanay. Nanay. Tiningnan ko kung ano ang nakasulat sa papel. Kung hindi mo rin ako pinaniniwalaan. Kaya tingnan mo na lang. Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Nanay, may ganitong mabuting manugang ka. Dapat ay masaya ka na. Magpahinga ka ng mabuti. Huwag kang masyadong mag-alala. Ting-ting, bukas na ang ika-70 kaarawan ni Papa. Baka wala akong oras para samahan si Papa sa kaarawan niya. Ikaw na ang bahala dyan. Walang problema, ipagkakatiwala ko sa iyo. Gagawin kong bongga ang ika-negatibo 70 kaarawan ni tatay, para maging inggit ang mga kapitbahay natin. Ikaw na ang pinakamabait. Aalis na talaga ako. Hindi ako naging mabuting anak. Pasensya na po. Ang ika-negatibo 70 kaarawan ni tatay. Aasikasuhin na iyon ni Ting-ting. Nay, ano ba talaga ang gusto ninyong sabihin? Nay, ayaw ninyo lang akong mawala. Nay, suwain na anak. Huwag kayong mag-alala. Babalik din ako agad. Pagbalik ko, hindi na kita iiwan ulit. Asawa ko, huwag kang mag-alala at umalis ka na. Nandito lang ako sa bahay. Matandang lalaki, umaangal ka pa sa akin. Tingnan natin kung sino pa ang magliligtas sa iyo ngayon. Hi. Naku. Si Lolo Lee, malapit na siyang mamatay. Muntik na akong mamatay sa takot. Hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok? Ang matandang ito, bigla na lang mamamatay. Pero mabuti na ring mamatay. Walang silbi ang mabuhay. Mas maaga kang mamatay, mas madali ang buhay. CGA, ano ang gagawin natin ngayon? Mag-impect. Uwi at aayusin ang mga bagay para sa matandang iyon. Hoy Ruxu, pumunta ka na ngayon sa ospital at dalhin mo ang opisyal na senyo. Director Lai, panatag na po ba kayo? Nailipat ang 51% ng mga karapatan sa pagmamay-ari sa inyong asawa. 5 taon na rin kayong hindi nakikita ng inyong asawa. Siya ang aking kabiyak. Hindi naman siya estranghero. Siya ang aking asawang pinakasalan ko mula sa pagkabata. Hindi naman siya estranghero. Ano bang dapat ipag-alala? Sundin mo ang sinasabi ko. Tay,
Marami. Dako. Dako. Bundok A. Asawa ng Lee. Sinabi ng doktor na hindi ninyo naibayad ang bayad sa operasyon. Wala kayo sa bahay. Kaya't ipinaalam nila sa amin at dinala siya pabalik. Bundok. Hindi na siya makakapagpatuloy. Maghanda na para sa kanyang huling mga gawain. Magising ka na. Hindi pa umuwi ang anak. Hindi ka pwedeng mangyari ito. Dahan. Tara na. Huwag kang mamatay sa harap ko. Nakakainis. Dahan. Ano? Matandang lalaki. Hong Mei ah. Umuwi na ba ang anak? Esre, kailangan mong magtiis. Parating na si Tians. Kailangan mong magtiis, Esre. Gopen. Hong Mei ah. Natatakot ako. Baka hindi na natin maabutan pang umuwi ang anak ko. Pero pag uwi niya, sabihin mo sa kanya ang totoo. Huwag mong hayaang makaligtas. Ang babaeng iyon. Dax. Bundok. Bundok ah. Hindi mo ako may iwanan ah. Ano ang gagawin ko kung mag-isa ako? Swerte. Oh Diyos. Nagmakaawa ako sa'yo, pabalikin mo ang anak ko sa bahay. Oh Diyos. Nurse. Nasaan na ang pasyente sa higaan na ito? Inasikaso na siya ng manugang niya kahapon, at pinauwi na. Ano? Pauwi na. Niloko ako ng manugang ko. Matandang babae, mali ang pinagtripan mo. Kaya pala lagi akong may kutob na may mali. Pala, ang ina ng chairman ay lagi nang inaabuso ng asawa ng chairman. Kailangan kong sabihin agad ito sa chairman. Chairman. Opo, Chairman, ang iyong asawa. Hoy, Ruoksu. Sumagot ka naman. 0000. Bruha. Muntik mo nang masira ang lahat. Bakit wala nang tunog? Chairman, anong nangyari sa inyo? Parang may mali ngayong araw, ah. Ika-negatibo 70 kaarawan ni Papa. Wala pa man lang ako rito bilang anak niya. Ano pa nga ba ang kahulugan ng maraming taon kong paghihirap? Xiao Zhao, huwag na tayong pumunta sa airport. Umuwi na tayo agad. Ikakasalubong ko ang ika-70 kaarawan ng aking ama. Pauwi na ako. Chairman, isang kontrata iyon na nagkakahalaga ng bilyong piso. Susuko na po ba kayo? Ang paggalang sa magulang ang pinakamahalaga. Sa panahon na kailangan ako ng aking mga magulang. Pero wala naman ako sa tabi niya. Ano naman ang silbi ng maraming pera ko? Agad akong lumingon. Pauwi na ako. Tatawagan ko na si Tingting ngayon. Hindi pwede, hindi ako pwedeng tumawag. Kung kaya ko lang sana makarating sa ika-negatibo 70 kaarawan ni Papa, bigla akong dumating sa araw na ito. Siyempre, magiging sobrang saya nila. Tay, Nanay, hintayin niyo ako. Babalik na agad ang anak. Aking ama. Bakit ka umalis ng biglaan? Hindi mo pa nakita ang mahal mong anak. Talagang malupit ang kapalaran mo. Kawawa talaga si Dashan. Isang buhay na nagtipid para sa mga anak. Hindi kayang gumastos at hindi kayang magbihis. Ang anak ko ay nagtagumpay na rin. Ngunit, ni hindi man lang siya nakapag-enjoy ng kahit isang araw. Ganyan talaga ang tadhana. Sino ba naman ang makakapagsabi? Ang pagkamatay ni Dasan, malaking suntok kay Hongmei. Ngayon, lahat sila ay parang mga baliw. Pakinggan mo. Tapos na ang pamilya na ito. Patay na ang ama. Nabaliw na rin ang ina. At saka, anong karapatan ng manugang na umiyak sa libing? Ang nag-iisang anak na lalaki ng mga Lee. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita ng mukha. Tunay ngang nagpalaki ng isang walang utang na loob. Mga tiyahin, hindi ninyo dapat siya pagsasalitaan ng ganyan, Kenzie. Dahil mayroon siyang mas importanteng trabaho. Kalokohan.
Kahit anong kahalagahan pa ng trabaho, mas mahalaga pa ba siya kaysa sa totoong ama niya? Para lang sa 2 sentimos. Pati ang totoong ama niya ay hindi niya inaalagaan. Ang pamilya nila Lee, talagang nakakuha ng isang mabuting manugang. Namatay ang tatay mo, ipinaalam mo na ba kay Lee Chance? Siyempre, ipinaalam ko na. Ano? Kailan siya babalik? Ito. Hindi ko ba nasabi na? Si Chance ay may trabaho na kailangan niyang gawin. At saka, nandiyan na siya sa ibang bansa. Ngayon, hindi na siya babalik. Hindi na babalik. Iyan ay kanyang tunay na ama. Sino bang may tatay na inililibing? May dahilan kung bakit wala ang anak sa bahay. Talagang hayop siya. Tumawag na lang tayo para bumalik siya. Huwag ka nang tumawag, Kapitan. Natatakot akong magalit si Chance. Magalit. Ako ang kapitan ng nayo ng Lee. Natatakot ka sa kanya, pero ako hindi. Kasi mayaman siya, akala mo kung sino. Ako ang bahala sa iyo. Malugod na tinatanggap ang chairman na umuwi upang magdiwang ng kaarawan. Mukhang oras na para umalis. Hoy, Shuzhang. Hindi ako naniniwala na kapag tinawag ko siya, hindi siya babalik. Punong bayan, ano ang ginagawa mo, asawa ng Lee? Kung ayaw ni Chance na bumalik, ayos lang iyon. Walang kasiyahan ang ama habang siya ay nabubuhay. Ngayon na siya ay wala na. Hayaan na lang siyang umalis ng tahimik. Pero simula pa noong unang panahon, mayroong bang ama na namaalam na wala ang anak niya? Kapitan, pagmamakaawa ko po sa inyo. Huwag niyo na po akong pahirapan pa. Isang babae lang po ako. Wala pong alam sa mga ganito. Kahit wala si Tianzi. Pero nandito pa naman ako, ang asawa niya. Ako na ang gaganap na anak para sa kanya. Habang nandito ako sa bahay na ito. Hindi ito magigiba. Ang bait-bait naman ng manugang na ito. Tama, ang swerte ng pamilya Lee na may ganitong manugang. Ang swerte-swerte ko naman. May manugang akong ganyan. Kahit nasa ilalim ng lupa, makikita ko pa rin yan. Bumangon ka na, manugang. Sa haba ng buhay ko, wala pa akong nakitang babaeng tulad mo. Ngayon ko lang nakita. Napakagaling. Hoy, bakit hindi ka nagsasalita, punong barangay? Bakit bigla na lang ito naputol? Hindi mo ako madalas tawagan. Bakit ngayon lang? Bigla kang tumawag. Nasa oras na, tagapangulo. Kung hindi ka aalis, hindi na natin maabutan ang magandang oras para sa kaarawan ng inyong ama. Ang tamang oras at petsa. Ulap. Medyo maingay ang boses sa kabilang linya ng telepono. Mukhang, inihahanda na nila ang ika-70 kaarawan ng inyong ama. CJ, magsimula na tayo. Yuan, huwag na huwag tayong malete sa tamang oras. Biyanan ng Lee. Ito ang mga damit at larawan ni Dashan noong buhay pa siya. Anong gagawin mo dito? Masamang tanda. Lahat ng ito ay kay Papa. Gusto niya sigurong dalhin lahat yan. Susunugin ko na lang lahat. Tigil, huwag mong susunugin. Tigil, huwag mong susunugin. Dax. Ang babaeng ito, pati ang mga natitirang damit mo, wala ka man lang iniwan sa akin. Dasha. Magising ka na. Dasha. Nanay. Sa huli, ang tao ay hindi na mabubuhay muli. Ang pag-iwan ng mga ito, makikita mo lang at mas lalong masasaktan ka. Kung makita ng nanay ang mga gamit na ito, natatakot ako na mas lumala pa ang sakit ng nanay. Sunugin na natin agad. Huwag. Huwag nating sunugin. Huwag. Aling Liu, wala nang pag-asa pang mabuhay ang patay. Sunugin na lang natin. Hindi ito maaaring sunugin. Ikaw, masamang babae, hindi ka mamamatay ng maayos. Bigas. Limang taon na. Nanay at tatay. Bumalik na ako. Sino ang may lamay dito? Paalisin na nila ang daan. Huminto. Sino ang nag-utos sa inyo na magdaos ng lamay dito? Agad na alisin ang daan. Narito ang ama ng aming chairman na nagdiriwang ng kaarawan. Hindi.
Tulungan niyo ako, Diyos ko. Nasaan ang anak ko? Matanda, gusto mo bang makasama sa libingan, di ba? Susuportahan kita. Tatay. Tatay. Nanay. Nanay, ano na nangyayari kay tatay? Ano bang nangyayari dito? Anak, sa wakas ay nakabalik ka na. Asawa, hindi ka ba umalis sa ibang bansa? Bakit ka nakabalik? Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Alam mo pang bumalik. Talagang maaasahan ang anak ni Dasha. Nagdala ng napakaraming bagay. Hindi ba't gusto niyang magpakita sa libing ng kanyang ama? Bigyan natin siya ng handog para sa kanyang ama. Noong una, talagang bulag tayo. Kaya tayo nangutang sa kanya ng napakaraming pera. Pinayagan natin siyang mag-aral sa kolehiyo. Ngayon ay siya na ang chairman ng listed group. Ganito ba ang pagbayad sa mga magulang niya? Nanay. Ting-ting, ano ba ang nangyayari dito? Bakit ganyan ang sinasabi ng mga taga-baryo sa akin? Lichance, ikaw, napakalaking anak ng mga magulang. Anong palabas ito na iyong ginagawa? Dagsing, paano nagkaroon ng, ikaw, anak na walang utang na loob? Ngayon, gusto kong turuan si Dagsing. Nang mabuting leksyon, ikaw na. Hindi tapat at hindi mapagkakatiwalaan. Nahayop na walang utang na loob. Anak, oh. Nanay. Kapitan. Nagkamali ka kay Chance. Ang laso na babaeng ito. Ang nanlinlang sa aking anak. Anak ko. Sasabihin ko sa iyo. Siya ang laso na babae. Ikaw ang pumatay sa iyong ama. Ano? Ikaw ang pumatay sa aking ama. Ano ba talaga ang ginawa mo sa aking ama? Asawa ko. Impossible. Hindi ko kayang patayin ang aking ama. Huwag mong paniwalaan ang mga sinasabi ni Mama. Tama na. Masama ang loob mo. Ngayon ay bumalik na si Tayansi. Sa tingin mo ba'y maitago mo pa ito? Ikaw. Nanay. Wala na si tatay. Nalulungkot din ako. Pero hindi mo dapat iparatang sa akin ang pagkamatay ni tatay. Ikaw, nagpapanggap ka pa rin, no? Hindi mo ako pinaniniwalaan. Tanungin mo ang mga tao sa baryo kung ano ang klaseng tao ako. Hongmei, nahihirapan kang makahanap ng manugang dito. Kakaiba ang nakita namin kanina. Umalis si Dashan. Sobrang lungkot na umiyak. Nga, hindi pa bumalik si Lichance, ang puting mata. Sa bahay, lahat ay pinangangasiwaan ng manugang na ito. Hanggang ngayon, iniisip ninyo. Alam ng anak ko ito. Hindi na babalik, di ba? Tanungin ninyo ang babaeng ito na mailason sa puso. Hindi nila sinabi sa anak ko ang nangyari kay tatay. Tama na. Chayansi, hindi mo ba alam kung paano namatay ang tatay mo? Hindi ko alam. Ikaw na malupit na babae. Pati ang pagkamatay ng aking ama ay itinago mo pa sa akin. Mabuti. Kaya pala ayaw mong hayaan akong makapag-usap kay Chenzi. Ikaw pala ang nagtatago ng lahat ng totoo. Hindi ganun. Nang mamatay ang aking ama, nasa eroplano dapat si Tayansi. Hindi naman ako makatawag noon. Bukod pa rito, wala na si Papa. At lalo ka pang mawawili. Ako, sapat na. Anak, sa wakas ay nakauwi ka na. Maaari mo nang ipaghiganti ang iyong ama. Nanay, sino ang nakasakit sa iyong ulo? Nanay, matagal mo na bang gustong sabihin sa akin ang totoo, di ba? Anak. Nanay. Gising ka na. Nanay, ano po ang gusto ninyong sabihin? Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Patawad, anak, sa iyong ina. Ako ay hindi mapaggalang. Anak, ako ay hindi mapaggalang. Anak, hindi ka sinisisi ng iyong ina. Tumayo ka na. Ikaw, masamang babae. Ano bang nagawa kong mali sa iyo? Sobrang pinahirapan mo ang mga magulang ko. Sumpang Zuxin. Bakit hindi ba natatapos ang kasunduan? Asawa, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Masamang babae. Tanungin mo ang iyong sarili, ano bang nagawa kong masama sa iyo? Kinuha mo ang sa akin, ginagamit mo ang akin, suot mo ang akin.
Ngayon gusto mong ilagay sa panganib ang aking mga magulang. Ano bang pagkakamali nila? Ano bang nagawa nila sa iyo? Bayaw. Sa wakas nakuha na. Ay, itong selyo dito, totoo ba? Tiyak na totoo yan. Dahil mayroon na tayong 51% na bahagi. Sa Shengshi Group tayo ang masusunod. Alam mo ba kung magkano ang dividendo sa isang taon? 100 milyon piso ang minimum. 100 milyon. 100 milyon. Totoo ba yun? Kuya ko, pupunta na ako riyan ngayon din. Sumayaw sa puntod ng tatay ng lalaking pagong. Mahal, tapos na ang lahat. Asawa ko. Walang kasalanan ang mga magulang mo. Ako ang may kasalanan. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil sa akin. Buntis ako sa anak ni Zuxin. Ano? Buntis ka sa anak ni Zuxin. Nga. Di mo inaasahan, no? Anong nangyari? Wala lang, mahal. Masyado lang akong napapagod sa bayahe. Medyo may sakit ako. Kaya pala, plano pala ninyo ito. Aba, grabe. Hindi ko akalain na ang asawa ni Lee ay ganyan pala. Si Zuxin ay kilalang kilala sa buong nayon. Bilang isang bully, makakuha pa ng ganyang asawa. Talagang malas na malas ang pamilya Lee sa buhay. Talaga. May masamang asal. Anong klaseng asal ito? Ikaw, babaeng mabagsik. Nawawalan tayo ng dangal sa Lee pamilya. Isang maliit na Lee pamilya. Para sa akin, wala itong halaga. Ang asawa ko. Pero ang 51% na bahagi ng Shengshi Group ay naipasa na sa akin. Anak, ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag mag-alala. Tatawagan ko si Sekretarya Shen ngayon. Magandang araw. Hello. Ang telepono na tinawagan mo ay naka-off. Hello. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Zuxin, kailan ka lumabas? Hindi mo inasahan, di ba? Bumalik na naman ako, si Huhan-san. Hahaha. Kayo. Master Yushen. Master Yushen. Master, ihatid mo ako sa Shengshi Group. Bayan. Masyado ka nang lumalampas sa hangganan. Ito ang Ligia Village. Hindi ito ang teritoryo mo. Gusto mo bang manghimasok dito? Kailangan mong tingnan ang mga tao ng Ligia Village. Kung papayag sila. Alaynan. Gusto mo bang bigyan sila ng malas na taong ito? Sobra na ba ito? Napasama ang Lee pamilya dahil sa inyo. Yung mga namatay, yung mga nasaktan. Hindi pa rin kayo titigil. Gusto niyo bang talagang sirain ang lahat? Huwag naman masyadong labis. Umalis kayo sa Linayon. Umalis ka sa Ligia Village. Ano? Mga kapatid, ilabas ang armas. CJ, sino ang may lakas ng loob? Sige, ikaw na. Hey, ikaw na. Tamad. Ay naku, Pangulo ng baryo. Dapat ay palitan na lang ang pangalan ng baryo niyo sa baryo ng mga duwag. Hahaha. Ay naku, mahal. Yung binigay mong Shengshi Group. Kailangan kong magpakatino. Sige na. Suso. Nangangarap kang angkinin ang aking tagumpay. Gising ka. Tama. Ibibigay ko sa iyo ang bahagi ng Sheng Group. Kailangan mo ring tingnan kung papayag kami. Sino ka ba? Sila ay pawang mga stockholder ng Shengshi Group. Ang swerte naman at nandito na kayo. Tamad na rin akong magpaalam pa. Inilipat na ni Li Chance sa akin ang 51% ng kanyang mga shares. Nang buo. Simula ngayon, ako na ang inyong chairperson. Ako ang inyong chairman. Manggagawang walang kaalaman, maaaring hindi mo pa nakita ang mga patakaran ng ating Shengshi Group. Na kinakailangan ng higit sa kalahati ng mga shareholder na sumang-ayon. Hindi nakakatakot ang kawalan ng kaalaman. Ang nakakatakot ay, ipinagwawaldas mo ang lahat ng iyong isip dito. Sa maling landas, ano? Pangulo, ang ebidensya ng pangangalunya ni Liu Tingting ay tiyak. Ang ebidensya ng krimen ni Zuxin ay naipasa na sa mga otoridad. Kumuha kami ng ang pinakamagaling na grupo ng mga abogado sa mundo. Tiyak na ipapasok sila sa kulungan. Sinabi ko na, hindi ninyo kayang manalo. Impossible, Xinjing. Mayroon tayong kasunduan sa mga bahagi. Tapos na. Chairman, pakiusap.
Lahat ng ito ay ideya ni Tingting. Siya rin ang nag-akit sa akin. Chairman, nagkamali ako. Nalito ako, nagkamali ako. Ano? Seuxin. Ikaw, nagbetray ka sa akin. Pagtataksil. Ikaw, isang may asawa na. May gana ka pang magsabing pagtataksil. Chairman, lahat ng ito ay utos ni Tingting. Nagkamali ako, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, nagkamali ako. Mali ako. Sino sa inyo si Zuxin at Liu Tingting? Sangkot kayo sa pagdukot, panginikil at iligal na pagkulong. Iligal na pagkabilanggo. Sumabay kayo sa akin. Kampo. Nanay, ayos na. Tayong lahat. Ang iyong mga bilin. Lahat ay aking sinunod. Na, ang ating anak ay nakauwi na rin. Kung sakaling nasa langit ka na, makakapahinga ka na. Ang pag-ibig ng mga magulang sa kanilang anak ay walang hanggan. Chianzi, magbigay ka ng 3 pagyukod sa iyong mga magulang. Panahon na para dalhin ang iyong ama. Isang pagyukod. Pagyukod. Lumuhod sa iyong mapagmahal na ina. 10 buwan sa sinapupunan, mahirap ang mga anak. Ang anak ay naglalakbay ng libu-libong milya. Pagsisisi, na naisin na makauwi, sasakyan. Muling yumuko. Muling yumuko. Para sa aming mahal na ama, mahirap ang magpalaki ng anak. Nagmamadali para sa anak. Masayang magtiis. 3 pagyukod. 3 pagyukod. Nakaluhod sa ama't ina. Buhay ay mahirap. Mahirap magpalaki ng anak. Umaasa lamang sa mga anak na makakaranas ng kayamanan. Sampu, anak. Gumising ka na. Mula ngayon, sasama na ako sa inyo. Maglilingkod ako sa inyo. Hindi na po kita iiwan.